Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Mayong hapon sa aton nga tanan. Adlaw kita subong mga abiyan sang Huwebes. Hunyo 5 to 2025. Kinaanda na ko ang inyong alagad, Marian Grace Arellano. Ka mga abiyan sa pagpangalakan ng programa Balita Social. Ngayong hapon sa aton nga mga kultura na nakatune in na sa mga hapon sa 5858. Siyempre no sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Good afternoon sa inyo. Kanaton tamyawon sang maayong hapon aton nga mga market vendors ikano sa aton nga mga merkado publiko sa syudad sang Iloilo kag siyempre sa probinsya man sang Iloilo. Mayong hapon man sa aton nga mga jeepney drivers, mga taxi drivers, basic cab driver na po. At syempre sa aton nga mga overseas sa Filipino workers, mga bahin sang kalibutan. Good morning, good afternoon, maayong gabi sa inyo. Abiyan antes kita magapalit sang aton nga mga balita gikan diri sa aton sa Western Visayas. Nagakuha kita nay sa nga pinanaton ka latest nga nakat sang panahon kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Weather. Sa aton piya kaninya si Sir Fertz Rubin sang Pag-asa Iloilo. Sir Fertz, good afternoon. Yes, ma'am. Mayong hapon, amo niya itong latest weather update sa buong June 5, 2025. Southwest monsoon or hangin habagat nag-apekto sa Luzon. Kita sa Western Visayas, generally fair weather kita. May posibilidad sa mga pag-ulan pag-alas pa nag-uog, labiligin sa hapon sa kagabihon sa ibang parte sa region, dalas ang mga localized thunderstorms. Inatugtog sa sarangan na hangin halin sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tugtog kasarangan aton mga pagbalot sa kaligatan. Aton nga temperatura yan sa 27 tugtog 33 degrees centigrado. Adlaw nagabutlak alas 5:26 kay na sa aga tulod din siya alas 6 PM ng hapon.
Amo niya itong latest weather update, Talindaris Pag-asa, Iloilo, Ferds Rubin, Madamog, sila. Sir Ferds, wala makita sa ginabantayan nga any nga weather disturbance, LPA o kon bagyo sa sulod o kon sa man Sampar. Nagwala siyang fire line na ito, ma'am, yara sa LPA na kita ginag-monitor, possible magsulod siya sa fire line na ito over the weekend. Makadala sa mga pagulan sa aton dari sa Western Visayas man, mga subong man nga weekend up to next week, no? Pero subong wala siyang direct ng epekto kay malayo sa aton. Sir, ang ining LPA, once ka magsulod diri sa aton na may posibilidad ba lang nga magadevelop ini sa isa ka bagyo? Sa latest analysis na ito, nabuo niya po siya sa mag-develop niya sa isa ka bagyo, though sinalantaw na itong LPA lang niya sa throughout the forecast period, pero pagayon ng yapon continuous monitoring na ito for possible updates and changes. Sir, subong nga adlaw sa Webes, may wino ang aton nga maximum heat index nga projected. Projected maximum heat index sa buong adlaw is possible maglabot sa 40 degrees Celsius. And as of 1 p.m., Sir Ferds, pila na no ang aton nga na-record nga maximum heat index na labot na bala naton ini? Kung wala taon na ito sa subong inuras, no? Ito nga na-record lang sa subong is actually yara na sa 41. Actually, naglakaw-lakaw na siya ng 41 degrees Celsius na. So, ginalantaw na ito, no? Possible pa niya siya na magtaas or magtubo. Depende kung mag-pusog ang galpong natin sa kalagay. Sir, sa mga masunod nga inadlaw, no, leading sa aton man nga opening of classes on June 16, no, may pagahiwating tata nga brigada kag enrollment period. So, kamusta bala ang mangin panahon naton sa mga masunod nga inadlaw o sa masunod nga semana? Ako na to medyo mas layo-layo kaming masunod nga semana, no? June 16, 10 days, 10 days ahead na siya. So, ina-expect na natin niya po nga possible. Depende na siya kung magpusog ang aton nga habagat na mag-epekto sa aton. Pero once getting kami harap sa bisang bagyo or LPA, posible na nga maputongin ang habagat at makadala na sa galong-galong or pagulan-gulan. Pero for now, sa sunod nga 2-3 adlaw, na naton going into next week, possible na may galong kita ka mga pagulan dala sa aton nga LPA kag hangin habagat. Okay. With this, Sir Ferds, madamong nga salamat. Yes, thank you ma'am. Salawat na yung hapon sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, si Sir Ferds Rubin, ang aton nga weather observer sa Pag-asa, Iloilo. So, localized thunderstorm mga abyan, no, ang nag-apekto sa panahon diri sa aton sa Western Visayas. Hanggang no, wala kita sang LPA o kon bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. So, may ara kita no outside of sa LPA. Uman ini mga abyan no magasulod sa Pilipinas, pero manubo no ang chance nga maga-develop sa isa ka bagyo. But these mga abyan no nga LPA makasulod dala no sa pakilanulan diri sa aton sa Western Visayas. Maximum heat index mga abyan nga projected yara no sa 40 degrees Celsius, pero according to Sir Ferds, naka 41 degrees Celsius na kinahanglan manamit gid mga abyan no magkaon sang ice cream. Bugnaw no sa malamig nga room, sa aircon o kung sa tubang sang electric mga amo sinino nga inol. Anyway mga abyan no, kung wala ka mo sa mga ulubrahon outside of your home, magpabilin lang no sa inyo panimang. And magwa nang no karon mga alas 3 o kung mga alas 4. For now, tikaon lang anay sang ice cream. Okay, don't forget man no, nga mag-inom sang inyo nga tubig. Nato no ang dehydration. Magwa man ka mo no, magsuksok sang ilo o kung dala sang inyo man yang payo. Oras mga abyan sa Radyo Pilipinas, launa 12 sa hapon sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Makaupo naton sa dili lang madura ang Regional Director Department of Migrant Workers on DMW Region 6, Ma'am Glenda Aligon. Haloon naton mga abyan ining pagsugata nila no sa isa ka
habig naton mga abyano. Kapitan sang bar rescue no sa nagkapan man nga ato nga MSC Elsa 3 Chico sa India. Sa diinog ipangunahan sang aton nga DMW ang pag-abi-abi sa pagpauli ni Captain Roy Bells Walibyo sa Bobo sang Tigbawan, Iloilo. Captain na Tabobo mga abyano siya inikapitan sa MV Hanye crew on MV Hanye. Sa diino ang crew niya ang nag-rescue man no sa sakay sang Liberian flag container vessel ng MSC Elsa 3 na nagkapan no last March. So nagpauli di kahapon mga abyan no si Captain Tabo, si Captain Roy Ben. As dano ang aton nga DMW kagang aton man nga Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA Region gata sa iya sa Iloilo Airport. Later on mga biyano makaupod na to aton man nga DMW 6 Regional Director Ma'am Glenda Aligon. O nato no kung may para no nga pagkilala nga obrahon no ang DMW recognizing no sa siniman nga baganihan nga ginobra ni Captain Tabo. And pasiplatan naman later on mga padayon nga nagasaka nga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. At na mga biyan sa Kapina 2000 kaso sang dengue, imagine ina mga biyan nga datos alin pa lang sa January 1 to May 31 sa pagsugod sa Tig-Ulunan man bala nato no nga magataas pag 2,000 ang kaso no sang dengue sa probinsya sang Iloilo. So kaluon naton ang sabat dira later on. Upod si Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Mga biya magpadugayon sa aton nga pagbati, makaupod na naton ang Regional Director sang DMWC, si Ma'am Glenda Aligon. Nabalik ang programa Balita Sosyal. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists. who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insects na, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, launa 16 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kaupo ng inyong alagad, Marian Grace Eraniata. As mentioned earlier, mga biyano, ang ato nga Department of Migrant Workers at una kahapon mga biyano, ato nga Regional Office sa pagsugat man sa nga isa naton ka Ilonggo nga kapitan. Isaya ka barko no nga nag-rescue man sa nagkapan nga MSC Elsa 3 sa Cochico sa India.
No less than our regional director no sa DMWC, Ma'am Glenda, ang nagpanguna mga biyan sa pag-abi-abi man sang aton nga kapitan. Naguli ba noon mga biyan ang detalye sang sinima no nga welcome kay Captain Bel Bobo ba naman sang tigban Iloilo Airport kahapon. Doon man naton mga abyan no ano kadako bala inino nga pack no para sa nga mga seafarer no ang pagpanaw sa aton nga mga seafarer so right after sang sinino nga heroic no ni Captain Tabo makaupo naton mga abyan subong nga hapon ang aton nga MW6 Regional Director Ma'am Glenda Aligonza. Ma'am Glenda, good afternoon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon, Ma'am Miriam. Good afternoon man sa aton nga mga listeners sa Radyo Pilipinas. Yes. Ma'am Glenda, tell us about sinino ang pag-abi-abi naton kahapon no kay Captain Roybel Tabobo no ang aton nga kapitan man sa nga barko nga nagbulig no sa pag-rescue man sa mga Filipino nga sa nagkapan no nga isa man ka barko sa India. Oo. So, nahibala natin na si Captain Tabobo, no? Nag-abot din siya kahapon sa aga. Dito sa Manila, pag may connecting flight siya pauli diri sa aton sa Iloilo. So, sa amon nga part, of course, may heroic deed niya, no, ang aton nga kasimanwa. Kasi siya nag-rescue ni isang siyang kuruno sa naglibog na barko dito sa India. So, it is just right, no? Kinalan man natin nga abi-abiho ng iya kapag-abot rin sa atin nga banwa. Mm-hmm. Ma'am Glens, aside sa DMW no, sino pa gid ang nag-upod abi-abi o kung nag-welcome diri no sa aton man nga kapitan kahapon sa pagpauli niya? So, paupod man natin kahapon nga nag-abi-abi dito sa airport ang aton nga attached agency sa Department of Migrant Workers, ang Overseas Workers Welfare Administration, ang Pre-Employment Service Office, ang Tigbawan, Iloilo, and then ang may teaman kita from Manila na nag-join sa aton, ang director sa aton ni NCR, si Director A. Falconi, nag-join mo kahapon sa aton dire. So, of course, we also acknowledge po ang assistance sa aton nga pinaka-persons of the Air Force. Mm-hmm. Ma'am, ano kada ko nga impact ini no ang ginubrama ni Captain Tabobo no especially no sa aton nga mga Filipino no kag para man mapataas no ang moral sang aton nga mga seafarer. Of course, kada ko gini nga impact sa aton nga sa aton nga mga seafarers man because ni siya, nagbuligid ni siya ma'am sa rescue. Mm-hmm. So siya sa naglubog na barko. So of course, ang walo dira sa na-rescue na Filipino seafarers man. Mm-hmm. So kinanagigyan natin nga i-recognize ang iya nga pag-rescue dito kay kadako gid ni mabuli kag nakasave sa life mo sa natin nga mga Filipino seafarers. Yes. Ma'am, ano ang sa bahin naman yan no, sang ato nga DMW, may ara bala kita assistance or any recognition nga ihatag kay Captain Tabobo no sa siniman nga iya nga ginobra? Ang ating mga ang ating nga central office through Secretary Andrea Pacda, mag-invite ni ma'am sa kay Captain Tabobo nga mapakadtuon dito sa Manila for the recognition mga ihatag ng DMW dito sa central office. Yes. And based ma'am no sa initial ninyo or nakaistoryahanay man kamo ni Captain Tabobo no, ano ang imo man gipalabot nga mensahe sa aton mga kapitan? Of course, ginagasandot dito ka no sa iya kayo nga pag-ubra no or ang iyang pag-rescue sa mga nakita niya nga nagalubog ng barko kasi ma'am, hindi man tanan siya. He is among the first na gidayon, ma'am. Mm-hmm. Naghatag dito sa bulig sa nalubog na barko dito sa India. So, ang yes nga impact, syempre, friend niya siya. Hindi lang sa hindi lang sa Pilipinas, but sa bilog nga kalibutan, kina-recognize niya ang iyang heroic deed. Mm-hmm. And ma'am, subong nga National Migrant Workers Week, may any activities kita diri man sa DMW? Yes, ma'am.
we have started our long week activities on Monday with a seminar sa atong FAST SDMP. Kaya nag-release man kami ma'am ng livelihood assistance to 120 beneficiaries. Then every day, may kita nga mga activities din sa office. So for now, may ato kita sa atong mga one-stop services and Robinson, may free massage kita dito. So for Tuesday and Wednesday, we also conducted updating sa mga policies for overseas employment development, which we conduct sa atong mga licensed recruitment agencies diri sa Iloilo. And then, kahapon, nakita mga medical missions or free consultations dito man natin ginheld sa atong one-stop shop or OSCO office sa Robinson. Yes. Ma'am, balikan ko lang sa atong nga livelihood assistance. Sanay sino ini siya, ma'am, ang beneficiaries naton? Ang atong diri mga beneficiaries is the Balik Pinay, Balikan na Buhay, workers na, beneficiaries natin, ma'am. So, yung mga ni sila distress OFWs, female OFWs. And ini ma'am ang Balik Pinay, this is different from the Balik Pinas man sang aton nga uwa. Yes, ma'am. Okay. They are two distinct programs. Kaya nga ito yung mga Balik Pinay is exclusive only to distressed OFW workers. Yes. Ma'am Glens, I don't want to take much of your time man, no? Siguro ang imo man mabilin nga mensahe, no? Especially sa mga seafarer nato, no? Kung mga OFW nato, mga migrant workers nato, subong man nga pagsaulog nato, no? Sa ato mga National Migrant Workers Week. Oo, ma'am. So, sa sini mga panangit, sini nga hindi na pangayo ko, ma'am. Sa inyo kung pwede, kami announce mo sa nga mga office na nag-sign doon ang regional office ang Department of Migrant Workers from ang regional office lang mama from the Robinson Place to Plazuela na kami ma'am. We're located at the second floor of the Plazuela door. Dari sa BS Aquino Drive, Mandurriao, Iloilo City. So, our public can transact na po directly sa mga concerns nila or request for assistance directly na ma'am diri sa magulangan na opisina. Likewise, no, ginakamyaw manamo ng muntanan nga OFWs basta sining okasyon, gina-recognize nila namon mangilatan nga sacrifices and efforts sa pagbawi sa buwa, tagang ilang role no, in floating our economy. So si OFW, pinakonsider ka hero because sila nagabulig ang float man sa ato ni economy. Doon at the same time, uplifting also no, sang lives ang ilaman nga mga pamilya nga nabilin dire. Yes. With this, Ma'am Glens, madamong nga salamat no sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo kag maayong hapon sa imo Ma'am Glenda. Thank you, Ma'am. Good afternoon once again. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abiyan, si Ma'am Glenda Ligonza ang ato nung Regional Director sa Department of Migrant Workers o kon DMW Region 6. So according kay Ma'am Glenda, mga abiyan no ining baganihan, na bobo no ma-consider nga pride hindi lang nato no nga mga Ilonggo kita no nga mga Filipino. Imagine mga abya no siya gid ini no ang nagpaisip no pang duha-duha para i-rescue niya no kag mga crew MV Hanley mga tripulante mano sa nga sini nga batang MSC sa trip kapano dito sa Cochico sa Luzon, India. Bagani nato no may choice no ang aton nga kapitan ang crewman no sa nga barko kay ti manain ang di magbulig because mga abyan seguido sila nga mabuligan kag ma-rescue ang lakay sa nga MSC Elsa may ara sa mga Pinoy mo kita
nato no ang heroism. Update na bubukag sa mga crew. Ang MV Honey. Salute no. Bulahan di kita no kay Maybell. Mga inubos may paano nga mi ka madamo pagid multiply pa angay ni Captain Tabo. Imagine mga abyan ha. Ara sila choice nung i-save ang ilaman niya nga kaugalian palapit dito no sa mga taduman sang sininga MSCLC si Dido magbulag no testamento. Kaya anytime yabas na mga Filipino kung may makita gani no napululiga nagapulig yan. We salute no tanan naton nga mga seafarers naton mga beno ang sakripisyo ni nila. Ang kilala kita no nga mga seafarer nga duhalos gani hindi na makapakuha na makatawag sa ila pamilya. Man sang ilang nga trabaho sa barko. Not only no mga seafarer naton but ang aton man nga mga overseas sa Filipino workers mga bahin sang kalibutan malaan naton ang sakripisyo nila para lang nga makatagan sa maayo nga buwas damlag ang ilang nga pamilya. I believe no ining mga OFW natin mga modern day heroes naton ini sila. Mga masakit gani ini sila. Sila na lang kitiya ang tayo sang ilang nga kaugay sila na lang ni or sila na lang ni mga Filipino naton o kung mga OFW naton na buligay. Especially no kung day off ni nila mga abyano makita naton ang pagtingob no sa mga OFW natin. At tayo no may na-witness kita no sa Pungsod Hong Kong. Mga Sunday day off no sang aton nga mga OFW nagatingob ini sila sa isa ka lugar. Naga-share no sa mga pagkaon, naga-istoryahan. Mga abyano bisan one day lang nga makapanguway ng aton nga mga OFW. Sadyahan sila kita nila ang mga kapwa nila nga mga Filipino. Imagine sa isa ka semana anong kaadlaw kada nagaubra naga baka ubra. Luto dira no ubra sa sulod bala. At least one day mga abyano amo ang nagahatag sa ilasang kalibutan. Istorya. Kapwa nila mga Filipino para makashare no sa ilang mga problema. That's why no kita diri sa Pilipinas kung may mga pamilya kita nga mga OFW kabay pa no from time to time let us check them. Kano mag-message sa ila kung may kinahanglanon lang i-update man naton sila no kamusta ho naton ng ila ikaayong lawas kamusta ho naton no kung okay pabala sila dito no sa iban nga po sa mga abyano ang mga OFW naton no nga mga miyembrong mga OFW members naton nakulat lang man ni sila no sang aton nga message hurt us no kung mag-send kita sang message sa ila kamusta mga nanay tatay naton dira mga tiya na check naton sila no kung kamusta na sila. Once again no kay Captain Tabobo no kabay pa mga abdan nagdamo pagid ang mga Captain Tabobo sa ato no sa Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan ready magbuti. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas 1:32 p.m. Ato nga pagdihan naman nato no ang kaso sang death sa probinsya sang Iloilo. Yung mga abyan no nga good no pag ulan-ulan na diri sa ato sa Pilipinas. Ang panugyan diri sa aton nga provincial health office. Ano naton ini mga abyatanaan sa pagbalik sa programa Balita Sosyal.
Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. M, 1, 2, M. Paaduhol, balikat ulo, itapuetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang magiging solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly, sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat, and vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil ito usok galing sa pabrika. Dahil kami ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na lang nasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip
Ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:39 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamatika mo sa programa Balita Sosyal. Antes naton mga abyan, patpatungan, hindi nagataas nga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Nakakuha kita anay no sa live report. At pwede rin mga abyan sa pag-umpisa ng balik 20 pesos na kilo nga bugas sa syudad sang Bacolod. Mga abyan magdulong sa sininga balita ang aton nga Lodi JP Hervas. Radyo Pilipinas. Lods, mayong hapon. Lods, mayong hapon, nagsugod na ang pagbaliga sa 20 pesos nga bugas sa Bacolod City. Ang launching sang sining nga 20 pesos per kilo rice project ang gitiwat sa Burgos Public Market kaging pangunahan mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang programa pagsuporta sa handom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mabuhinan ng gutom sa mga vulnerable sector pinagi sa pagtanyag load sang subsidized NFA rice sa baratong presyo. Prioridad sang 20 pesos sa bigas sa Bacolod City ang mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents, kag mga indigent families. Ang kada benepisyaryo mahimo magbakal sang 20 ka kilo sang NFA rice. Samtang maduduman loads no sa interview naton kay Ma'am Brenda Bordios, ang head sa Bacolod City Cooperative and Livelihood Development Office, may mga dokumento o kung na ginaproseso pa sila sa nangligad kag subong gid ba nga semana natala na ang pagsugod sa baligaan ay isang bugas kag dugang pa niya may 7.79 million pesos nga pondo ang ginpain sang city government para sa pagbakal sang 5,800 ka sako sang bugas. Kung sa ibang nga lugar sa mga kadiwa centers lang masara nga mabakal ang ining 20 pesos per kilo nga bugas sa bahin sa Bacolod City Government. Target nga mabaligya ini palapit sa mga pumuluyo pinagi sa pag-display kag pagtanyag sini sa 68 ka barangay mismo, 3 ka mayor nga merkado publiko sang syudad, ang Libertad Public Market, Burgos Public Market kag Central Public Market. Lagip man ang mga opisina sa gobyerno, edi may mga solo parent man o mga senior citizen sa sini nga mga lugar. Yes. Lord, sang ining pagbaligya, do hindi siya gali one day lang, no? Or one time. Yes, so target gits ang Bacolod City Government nga maglawig sa binulan ang iniyang programa
para man nga ma-maximize na fully achieve ang target nga mabuhinan ang gutom sang mga mahuyang nga sektor sa Bacolod City. Yes, pero anyone pwede makabakal, Kid. Specific lang ini-lodge sa karon sa mga senior citizens, persons with disabilities, solo parent kag indigent families no ti kumaga maponduhan kag magdamo ang nagabakal most likely no base i-consider gid sa Bacolod City government nga i-open ini, but for now due to limited budget no limitado man ang makabakal sa sining 20 pesos per kilo nga bugas. Yes, and hopefully diri sa iban pagid no nga mga provinces naton or city magabukas o kung mag-umpisa man no ang pagbaligya naton sang sining 20 kilo o kung 20 pesos per kilo nga bugas. Yes, Los, no sa karon padayon naton nga pagpakigamot sa National Food Authority Western Visayas kung may mga LGU na nga nag-express sang ila sini pagsugod man no sang pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas. Pwede ko magsala sa bahin iya sang Provincial Government of Iloilo yara sa pag-process pa karon no ang ila sili iyang mga departamento para sa pagpatuman sa sining programa. Yes, thank you Lods. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abiyano, si Lodi JP Herva sa siniman nga report nga pagsugod sa pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas sa syudad sang Bacolod. Kung ino nga bulig no, especially sa mga senior citizens na vulnerable sectors na pagbaligya sang 20 pesos per kilo na nga bugas sa sa Bacolod City. Kung wala ikaw budget no makabakal sang bugas. 40 plus o kung 50 plus per kilo. Digid makabakal no sa sining 20 pesos na kilo kada bugas. And hopefully no dili sa ibang pagiga provinces. Umpisahan na no kung magasugod na pagbaligya barato nga presyo sang bugas kada kilo. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:44 sa hapon. This time no istoryahan naton ini mga biyan ang padayon nga nagataas nga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Hibaluon naton bala mga biyan pila na ang na-record nga kaso sang dengue halin ini January 1 to May 31 or as of Morbidity Week 22 sa probinsya sang Iloilo. Pamatian naton mga biyan ang pahayag diri ni Dr. Ronnie Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Mayong adlaw, ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo nagapadayon nga nagasaka. Base sa atong 22nd Morbidity Week Report covering the period of January 1 to May 31, 2025, ang probinsya sang Iloilo nakarecord sa 121 na bagong kaso sang dengue. Kang total cases naton subong naglabot na sa 1,950, which is 77.8% higher kumpara sa kaparehas na reporting period sa 2024. Siyam sa gihapon ang na-report nga patay tungod sa dengue diri sa aton nga probinsya. Ang mga banwa nga may mga mataas nga bag-o nga kaso sa dengue, amo ang San Joaquin with 11 new cases, mga banwa sa Uton, Dumangas, Putotan with 8 new cases, banwa sang Leon kag Sara with 7 new cases, Haniway, Santa Barbara, San Rafael, Pavia kag Laguna with 6 new cases, kag banwa sang Cabanatuan, San Dionisio kag San Miguel with 5 new cases. Ang pinakamataas nga total nga kaso sa dengue diri sa probinsya ara gihapon halin sa banwa sang San Joaquin, kaginasundan sa Uton, Leon, Cabanatuan, Dumangas, Putotan, Laguna, San Dionisio, Haniway, Kalinog, kag Sara. Ang dengue nag-apekto sa tanang edad pero ang pinakamadamong kaso nakita natin sa mga pabatanon nga nag-edad 1 to 9 years old accounting to 33% of the total cases. Kag ginasundan ini sa mga kabataan gihapon nga nag-edad 10 to 19 years old comprising 28% of the total cases. Kung basihan naman nato ng aton nga 2-week na dengue growth rate, nagsaka na sa 22 ka banwa may positive nga 2-week growth rate kung mas mataas ang kaso sa dengue sang nagligad nga 2 ka semana kumpara sa mga kaso sa dengue sang nagligad nga 3 hasta sa 4 ka semana. Province-wide naman, ang probinsya sa Iloilo nag-umpisa naman nga makitaan sa pagsaka sang kaso base sa aton nga 2-week growth rate, ara nakita sa positive 16%. So
Aton ekspektaron nga sa umpisa sa sunod nga mga semana, especially magtaas ang ulan, para hindi nga magasaka. Ang numero sa mga barangay nga may clustering sang dengue cases, nagsaka pagin sa 16 kumpara sa 14 sang nagligan nga semana. Ang ini nga barangay, among barangay Banggit, Kabatuan, Tulusan Dumangas, Kinagdan Igbaras, barangay Hamog Ines, kaga Tacoyong Norte sang Leon, barangay Batuan Ilawon Uton, Purok sa Tusang Pabia, barangay Kansilayan, Igang kaga Gibuangan sa Pututan, Purok 5, Lawigan kaga Masagod sa barangay San Banwa sang San Joaquin, Ilong Bukid sang San Rafael, Pasig kaga Sara kag Ilawon poblasyon sa Saraga. Ang mga barangay ngani nga may clustering sang dengue cases, kinahanglan nga ma-intensify ang search and destroy strategy, kaupod ang pag-conduct sa indoor residual spraying, upod fogging. Kag kung may lanat mo 2 days or more, kung may iban na sintomas ng dengue, kinahanglan nga making-coordinate nila yon sa aton mga barangay workers o barangay officials para nga madala sa ratio kag dako nga tsansa na ang ilang nga nabatsagan is tungod sa malatian nga dengue. Kung basehan naman nato ng aton datos kag base naman sa aton mga computations, ang projected dengue cases by the end of 2025 nasara nga makalabot sa 21,254 kag posible nga maglabot sa 65 ang posible mapatay tungod sa dengue. Kung balikan nato ng kaso sang dengue sa nagligad nga tinuig, naka-experience kita sang pinakamataas nga kaso sang dengue sa 2019 with 22,000 cases kag 78 ang na-report nga napatay. So sa 2019, umpisa June kag July, 45 kadamo ang mga nagka-dengue rason nga nagpunuan ang atong mga sentro kag ospital kag iban budlayan na maka-access aton health facilities. So base sa trend sang dengue naton subong, posible man nga mangin-amuni kadamo ang kaso sang dengue subong nga 2025. There you have it mga abyan, no? Si Dr. Rodney Labis, ang head no, sang aton nga health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So nagsaka na mga abyano sa 1,959 ang aton no nga dengue cases nga na-record as of Morbidity Week 22 ini o kung ni January 1 to May 31, 2025 sa probinsya sang Iloilo with 9 sa gihapon no nga dengue fatality. So according diri mga abyan kay Dr. Rodney no, sa pag-umpisa man sang aton nga tig-ulunan, ginalauman nato no by this month of June, July, nagkatimbuok no ang kaso sang dengue. Gani no panugyan sa mga barangay nato no, especially with clustering of dengue cases. Patuman gid no ang ining kontra dengue program sa probinsya sang Iloilo. Ayag diri mga abyan no ni Dr. Rodney man. Rate pagid no sa Himania nga naga-partner Provincial Health Office o kung ang Iloilo Provincial Government maga-partner no ang Iloilo Provincial Government sa aton mga Department of Education nga i-incorporate no ining kontra dengue pagahiwato naton nga Brigada Eskwela. Umpisa mga abyan ang Brigada Eskwela naton on June 9 till 13 no together with our enrollment period. Sagid sa ginakampanya no sa mga schools nato. Panimpyo during our Brigada Eskwela. Agud no nga ti makalikaw sa iban pagid nga mga masakit. Nino sa nga dengue aton man kabataan sa ilang nga pagbalik sa eskwela. Kay Dr. Rodney mga abyan no lauman naton nga magalabot no sa more than 21,000 ang aton nga cases at the end of 2025, but we are hoping, we are praying ani hindi na no magsaka pa ang kaso, especially ang aton nga dengue fatality. Jin mga abyan sa sulod sang 5 ka bulan, January 1 to May 31, siyam na ang aton nga dengue fatality at kapin 2,000 ano ang aton nga dengue cases. Let's do our share no panglimpyo. Dira nga bala na hindi lang once a week ang pwede everyday. Nabatsyag dira no nga mga simptomas sa dengue, gilayon gid no nga magpalapit inyuman nga mga rural health unit.
Hilayon no nga matest, haluan kung bala ka mo no positibo sa dengue o kung hindi. If not, is no mabalaan ano bala ang sang inyo dira nga paginanat, sang inyo nga pagsuka. Mahatagan gilayon no sa nga bulit. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas launa 52 sa hapon. Kita sa nabilin nga oras sa aton nga pagpangalan. Kaniwat no kay Ma'am Glenda Ligonza, ang aton nga Regional Director sa Department of Migrant Workers o kung DMW Region 6. Ano mo ganyan salamat nun sa time, information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you man sa mga iso sa ila radio sa 5858 mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Namo gid nga salamat. Thank you man sa aton mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa amon transmitter, Jeffrey Bitti. Yangin mga biyan si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2024.